Bakit mo naman gustong lumipat? Pilipino naman yan, di ba? Kababayan yan, makakatulong sa atin yan, di ba? Mga ganyan. Sabi niya, nako, hindi rin sir. Hindi lahat kasi ganun, sabi niya. Ramdam mo yung meron siyang samaan ng loob eh. Yun. Iba tayo ng ngayon, setup, no? Wala tayo sa sasakyan. Wala, lang tayo dito sa bahay, relax lang tayo. Wala kakatapos ko lang maglinis-linis saka magluto. Gawa na rin tayong video. O nga pala, may nag-comment pala sa video ko na ang sinasabi niya, kulang-kulang daw yung yung huling video ko na merong nagtanong sa akin na tropa natin na gustong lumipat sa mga rural areas. Sabi niya kulang-kulang daw yung mga detalye ko sa pagko-compare ko. Sabi ko, binanggit ko naman doon sa video na yun na alam mo yun, hindi naman siya yung comprehensive na comparison. Kasi sinagot ko lang yung mga tanong nung tropa natin na gustong lumipat dito. So, yun lang. Kung gusto niyo yung mga yung mga detalye na kompleto about sa cost of living, sahod, trabaho dito sa Brandon, meron akong video na ginawa dati. Kasama ko pa yung asawa ko, naglalakad kami dito sa may bandang sementeryo. Hanapin niyo yung video na yun, kompleto yun. Lahat naka-breakdown dun yung sahod namin, mga gastusin, yung bilihin, lahat-lahat. Yung cost of living, yung mga binabayaran namin dito. Mas kompleto yun. Kasi yung huli kong ginawa, lang yun, mabilisan lang yun. Kasi may tinatanong lang naman sa akin sinagot ko lang naman, tapos ibinahagi ko sa inyo no. So sunod, kung sino yung nag-comment na yun, edi siya na lang mag-vlog, di ba? Okay, bigay ko sa kanya yung pangalan nung nagtatanong. Sa kanya ko ipapasa yung yung nagtatanong na yun at baka masagot niya, no? Ewan ko ba mga natin, lalo na yung mga yung mga first time manood sa akin, masyadong demanding. Alam niyo naman alam niyo naman yung mga lumang followers ko na lang tayo, relax lang tayo na video. Hindi tayo yung mga tulad ng mga detalyadong mga mga panchismisan lang tayo. Sabi nga ni Tita Susan, Ogie Diaz Yung mga nanonood sa akin, chill lang kayo. Hindi naman tayo reporter dito na kailangan yung mga detalye, mga malulupit Pero kung gusto nyong manood ng mga magagandang content na meron talaga kayong kapupulutan ng aral, panoorin nyo lagi si Miss Ina Andulong, yung Ina Nutshell, kasi binabalita niya lahat ng mga nangyayari dito sa Canada, saka yung basta yung mga latest news. Tapos meron siyang mga guest na mga experts na tinatanong niya. Kapag hindi niya masyadong maintindihan, pinapa-breakdown niya. Kaya mas magandang si Miss Ina ang panoorin nyo. Sa akin dito, yung mga lang ako, yung parang ordinaryong Pilipino lang na nakibalita sa balita, tapos binahagi ko lang sa inyo, sa mga hindi interesado at dumaan lang sa channel sa page nyo, yung suggested ba yun? Ayun. Pero yung mga malulupit na research, ganyan, Diyos ko po, wag ako. Nga ako ang pagbibideo ko on the fly lang pag gayon, kunyari nagbiyahe na ako, maisip ko lang kung anong pwedeng gawing video. Ayun. Tulad ngayon, naisip ko lang kung anong gawing video. Hindi, pero ito, hindi naman to kababayan na mapapauwi, kasi madalas na lang sabihin niyo puro na lang mapapauwi ng mga sa akin yung mga video ko. Ito, si kababayan nagtatrabaho siya sa Toronto. Ito, taga Toronto to Napanood niya rin yung video ko, yung about sa yung sa cost of living, sa RCIP, mga ganyan-ganyan, saka yung trabaho na mga makukuha dito sa Brandon. Baka sabi niya, nag-message siya sa akin, baka meron daw available na mga trabaho dito. Open work permit naman daw siya, pero parang mali nga raw yung choice niya na tapos hindi pa siya PR. Kaya gusto niya raw lumipat dito sa maliit na na city, mga rural areas. Sabi ko, pwede ka pumunta rito. Pero talaga yung pinaka reason mo? Bakit mo gustong, dahil lang ba sa gastusin? Kasi marami naman tayong kilalang kababayan na nagtatagal diyan kahit alam mahal yung cost of living. Kasi tinatapatan, ito yung tinatanong din ng isang nag-comment sa akin, tinatapatan din naman ng lugar yung mga
taas ng cost of living sa sahod nila. Kung ang minimum dito sa Brandon mababa kasi mababa ang cost of living. Sa Toronto mataas ang cost of living pero minimum nila mataas din naman. Yung kumbaga pinapantay nila sa sa gastusin nyo rin yung pasahod nila, di ba? Yung mga ganun. Sabi niya okay lang naman daw yung kanyang sahod sa ngayon. Ang problema daw yung pinapasukan niya raw na employer. Pinoy. Ito yung pinakamalupit. Pinoy daw yung kanilang employer. Actually, 3 silang gustong lumipat. Siya na open work permit, tapos yung dalawa kasi gusto rin sana sumama kaya lang mga student daw. Bakit mo naman gustong lumipat? Pilipino naman yan, di ba? Kababayan yan, makakatulong sa atin yan, di ba? Mga ganyan. Sabi niya, nako, hindi rin sir. Hindi lahat kasi ganun. Sabi niya, ramdam mo yung meron siyang samaan ng loob Sabi niya, yung boss niya raw, nung una raw okay lang. Sabi kasi sa sahod daw, okay lang. Hindi naman daw sila minimum, mataas ng onti sa minimum yung sahod nila. Ngayon, sabi, anong problema? Nung tumagal-tagal daw, parang na raw, masyado na raw toxic na boss. Tapos yung mga kanang kamay pa raw, ganun din. Parang imbis na gusto mong pumasok sa trabaho kasi syempre parang may mga kachikahan ka, yung mga ganyan kasi mga Pilipino rin Hindi raw iba raw yung yung dating nung boss sa kanong mga galamay niya. Syempre naintriga na rin ako. Bakit nasabi niya na toxic yung boss niya? Nung una raw akala mo okay lang. Akala mo, syempre, baguhan kayo ganyan-ganyan. Nung tumagal-tagal na raw ng onting mali lang daw nila, yung sinisigawan sila, yung sa restaurant to, yung tinatrabahuan nila. Mga food attendant sila, mga ganyan, sabi niya, nung una raw, okay lang. Ngayon daw, pagka onting mali lang daw, sila, sinisigawan, ganyan, pinapagalitan. Yung parang unnecessary daw yung galit na parang alam mong meron lang, may mga paborito lang siya. Pero pagka sila raw ng mga, baguhan, kung maltratuhin daw, akala mo hindi ka babayan, ganun. Minsan daw, yung, kahit hindi mo na, kumbaga, hindi na raw part ng trabaho niya, ipinapatrabaho pa sa kanya. Yung mga ganyang bagay, hindi yan pwede dito sa mga setting, yung sa company namin. Kung ano lang yung tinrain ka, kung ano lang yung job description mo, yun lang yung gagawin mong trabaho. Doon daw sa pinagtatrabahuan niya, kahit daw hindi niya trabaho, pinapatrabaho daw sa kanya. Wala naman daw kasi siyang proper training doon. Tapos ang masama pa nun, pag ginawa mo, tapos nagkamali ka, pagagalitan ka. Sabi niya, parang hindi raw kasi fair na nakakaasar. Inutos mo na nga lang sa akin na hindi ko naman trabaho Tapos magkamaling onte, pagagalitan mo ako, ganun. Tapos, minsan naman daw, ito isa pang kahit daw day off niya na yung araw na yun, tatawagan daw siya para pumasok. Tapos tinithreaten daw siya na pagka hindi siya pumasok, baka yung ibang mga schedule niya bibigay na lang din daw sa iba. Parang parang hawak sila sa leeg na ng boss nila. Mind you, Pilipino yan. Actually, ganyan naman talaga yata pag mga Pilipino Lahat ba? Comment nyo nga dyan sa baba kung meron kayo na experience na ganyang mga boss sa Pilipinas man or dito sa Canada. Kung meron kayo na experience, comment nyo sa baba. Sabi niya nga, minsan daw pag siya, kunyari pauwi na siya, hindi raw siya pinag-out kaagad, pinapa-extend siya. Ang problema nun, OTY, walang bayad na overtime. Di ba sabi ko bawal yan? Hindi ko naman masumbong sir kasi syempre rin ako sa kababayan, baka makasira pa tayo. Minamaltrato ka na, tapos ikaw pa yung nahihiya na na isumbong sa yung mga maling practice ng ng workplace nyo. Mali yun. Dapat kasi sa Canada, yung open ka sa mga ganyan. Hindi yun tulad ng mentality natin sa Pilipinas na baka tayo makasira ng business, ganyan.
ikaw yung nadidihado di ba? Kung alam mong nasa tama ka, ipagtanggol mo yung sarili mo. Huwag kang mag-ano na, kasi okay lang yan, di naman ganyan. Aba, sinayang niya yung oras mo na dapat makakauwi ka na at makakapagpahinga. Pinagtrabaho ka pa niya, wala namang bayad, di ba? Mali yun, mga ganun. Sabi niya, gusto niya raw lumipat dito kahit daw ang niya sa mga restaurant yun ang niya experience niya. Sabi ko, maghanap ka na lang sa sa Indeed kasi syempre wala naman tayong hindi naman tayo agency hindi naman tayo nagre-recruit. Sabi ko, magtingin siya sa Indeed tapos sabihin mo na lang na willing kang mag-transfer dito sa Brandon. Pagka na email ka, willing ka mag-transfer dito sa Brandon para magtrabaho. Kasi wala naman daw problema sa kanya kung lilipat siya kasi mas malaking araw naman yung matitipid niya. Saka baka ang gusto niya raw hanapin na lang yung mga mayroong pathway. Baka sabi ko, yung RCIP ba yung hanap mo? Yun daw ang hanap niya. Sabi ko, marami naman dito. Tapos yun, naghahanap daw ng murang renta. Sabi ko, meron ako marerekomenda sa'yo ng mga murang parenta rito. Pero basement, sabi ko. Yun, i-message ko sa kanya yung mga detalye. Ewan ko, hindi pa sumasagot Bibigyan ko kayo ng update at baka ipakilala ko siya sa inyo kapag kapag dumating na sila dito, no? Ganun talaga. Minsan talaga minamalas tayo sa pinuntahan natin Yan tulad nila. Nung una raw maganda. Kaya lang ngayon wala. Pero yun lang. Para meron lang tayong ma-upload na video. Kagapon wala na naman tayong video, no? Tamad pagka umupo na ako rito taglaro ko, wala na. Tama rin ako gumawa ng video. Yun lang. Para meron na tayong video na i-upload ngayong araw na to. Like, share, subscribe mga gaya. Alam nyo na yun. Sige na, paalam.